Nasa 3 local candidates ngayong midterm elections ang pinadalhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa mga nasabi nila sa kampanya. Posible kasi na ang mga ito ay paglabag sa panuntunan ng Komisyon sa Anti-Discrimination and Fair Election. Sino-sino naman ang mga ito? Alamin sa report ni Margaret Gonzalez. Dahil sa pagbibiro sa single mothers, show cause order ang dumating kay Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ian Sia galing sa Commission on Elections sa COMELEC. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Nakatanggap din ng show cause si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Onabia dahil din sa mga nasabi nito sa kampanya. Ayon sa kanya, ang nursing ay para lamang sa mga babae at ang ganitong kurso ay para lamang sa mga magaganda. May nasabi rin ito patungkol sa Muslim community. Pinagpapaliwanag din ngayon ng poll body si Mataas na Kahoy Batangas Vice Mayor J. Ilagan na ngayon ay tumatakbo sa pagkagobernador. Base sa show cause, dapat nagpaliwanag si Ilagan sa nasabi niya tulad ng hindi daw siya natatakot sa laos na si Vilma Santos at sa sinabi niya na ang ibang mga governor ay nahihipo. Si Vilma Santos ay kalaban niya sa nasabing posisyon. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pinagpapaliwanag ang mga kandidatong ito dahil ang kanilang mga naging pananalita ay posibleng paglabag daw sa kanilang guidelines para sa anti-discrimination and fair elections campaigning. Ang show cause order po ay dapat i-welcome ng mga makakatanggap nito ng mga kandidato sapagkat at least binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. At yan naman po hindi pa ang formal at opisyal na kaso. Wala pa po tayong kasong pinag-uusapan. Kung sakaling makita ng task force natin na dapat siyang kasuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-i-issue ng summons. Hirit ni Garcia, hindi maaring gamitin ng mga kandidato ang kampanyahan para mambastos ng mga tao at ng mga relihiyon. Kayo po ay modelo ng madami, ng mga tagahanga ninyo, ng mga supporter ninyo, ng mga bata na umaattend kapag po kayo nagsasalita. Bumibilib sa mga sinasabi nyo, ngumingiti, tumatawa sa mga pagbibiro nyo. Dapat po natin tandaan, there is greater responsibility na nakaatang po sa ating mga balikat na dapat hindi po tayo pinapamarisan sa mali at dapat pinapamarisan tayo sa tama. Sana po learning lesson ito sa lahat na hindi po pwedeng yung joke natin address sa iba ay hindi tayo responsible sa lahat ng ating ginagawa. Sa isang press conference, una nang humingi ng tawad si Sia. Pero ayon sa COMELEC chief, hindi nadadaan sa sorry ang anumang nagawa nito. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. So yan pong mga tinatawag na mitigating circumstances, yan po ay nasa revised penal code kalimitan. O kung yung batas mismo ay nagsasabi na kapag may ganito, may pag-amin ay pwede mapababaan yung parusa sa kanya. Pero yung pong ating anti-discrimination resolution, wala po tayong nailagay doon. And therefore, maaari hindi po ito tumanggap ng mga I am sorry. Samantala, ire-recommenda naman ng COMELEC chief sa ANBank na magkaroon ng safe spaces sa social media, sa campaign sorties, voting precincts at maging sa mga canvassing area kasunod ng mga pag-atake sa relihiyon at mapanilang mga biro ng mga kandidato. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Mahalagang gabay sa pagboto ay ang darating na halalan sa May 12, 2025. Una, siguraduhing rehistado ka. Maaari mong suriin ang iyong rehistro sa pamamagitan ng COMELEC website o sa inyong lokal na tanggapan ng COMELEC.